Pumasok ako ng school at saktong pagdating ko sa room, nag-announce yung class president na wala raw si prof. Pero nag-iwan lang siya ng mahabang seatwork at activity na kailangan ipasa ngayong araw. Kapag hindi, zero agad. Pagtingin ko kay Chloe, nakasubsob ang ulo niya sa ibabaw ng desk. Natutulog siya. Hindi ko na siya ginising. Dahan-dahan ko na lang kinuha yung worksheet sa ibabaw ng lamesa niya tapos sinagutan yung saan niya. Nung matapos ko yun, pinasa ko agad yun. Pasalamat na lang talaga siya na wala yung prof namin kaya pwedeng-pwede siya matulog. Nang tumunog yung bell para sa break time, doon nang nagising si Chloe. Hala, Raf! Anong oras na? Yung activity! Nakatulog ako! Di ako nakapagpasa. Relax ka lang. Anong relax? Mazizero ako. Bakit di mo ko ginising? Hindi na kita ginising para naman makumpleto yung tulog mo. Seryoso, Raf. Sana ginising mo ko. Ano ba naman yan? Ayaw mo yun? Kumpleto na tulog mo tapos napagpasa ka pa na activity. Anong nakapagpasa? Sinagutan ko yung sayo. Kaya relax ka lang, di ka mazero. Seryoso ka? Oo. Tsaka nilista ko na rin pangalan mo sa attendance. Ba't mo naman kinuha yun? Para nga kumpleto tulog mo. Thank you, Raf. Pero sana ginising mo pa din ako. Nakakaya naman pati activity ko. Ikaw pa gumawa. Sus, akas lang. O baka bitin pa tulog mo. Pwede ka pa naman matulog. Hindi na. O, edi tara sa kantin. Ikaw na lang muna. Tara, samahan mo lang ako. Sige. Pagkarating namin sa kantin, tinanong ko siya kung ano yung mga gusto niya. Baka may gusto ka. Wala naman. Busog ako eh. Sus, lagi naman yan sinasabi mo eh. Huwag ka na maya. Sure ka? Oo nga. Naupo kami sa dulo ng kantin, yung hindi masyadong matao. Raf, thank you ulit dito. Babawi ako sa'yo next time. Napangiti na lang ako habang pinapanood siya maubos yung pagkain niya. Mamaya pag uwi mo, ano mga gagawin mo? Wala. Baka tumambay lang sa bahay. Bakit? So, wala ka naman lakad after ng klase natin? Wala naman. Samahan mo ako magkukay-ukay mamaya. Okay? Oo. Wala na ako masyadong damit eh. Nag-uukay-ukay ka ba? Hindi pa ako nakatry pero pwede naman kitang samahan. Talaga? Ikaw sumagot ng activity ko eh. Nang matapos yung klase, pumunta kami sa ukay-ukay malapit sa school namin. Totoo lang, first time kong gagawin to. Wala akong alam sa mga ganito. Sinerch ko pa nga online yung mga about sa ganito eh. Tingin mo, ito bagay ba sa akin to? Magkano? 200. 200? Ang mahal. Tawaran mo. Ha? Tawaran? Wala. Basta, wag yan. Medyo mahal kasi. Sige. Habang naglalakad-lakad kami sa loob ng ukay-ukay, napapansin ko si Chloe. Akala niya siguro hindi ko nahalata. Pero kitang-kita ko kung paano gumagalaw yung mga mata niya. Nakikita ko na pinipigilan niya yung sarili niya. Alam ko may alam siya sa mga ganito, pero pinapakita niya sa akin na parang wala siyang alam. First time mo sa ganito? Oo. Di ko nga alam na may ganito pala dito. Ano, may nagugustuhan ka bang damit? Meron naman. Kunin mo na, ako na magbabayad. Pinagsasabi mo. May nagugustuhan ako pero di ko bibilhin. Mas preferred ko kasi bumili online o sa mall. Wow! Anak mayaman ka nga. Di lang talaga ako sanay bumili sa ganito. Try mo, mas mapapamura ka dito. Next time, kapag napadaan ako dito. Sus, next time pa. Libre na nga kita eh. Hindi na nga. Ba't ayaw mo? Kesa ilibre mo ako, itabi mo na lang yung panlilibre mo sa akin. Ikaw bahala. Wait ka lang dito muna, Chloe ah.
Saan punta mo? May nadaanan tayong damit kanina na gustuhan ko. Balikan ko lang saglit. Bibiling ko lang. Sige. Nang makalayo kay Chloe, kinuha ko yung Dior na bag na nabili ko sa mall. Original to at talaga mamahalin. Nagtagal pa muna ako dito saglit bago ako balikan si Chloe. Chloe, tignan mo to. May nakita akong bag doon, 150 pesos lang kaya kinuha ko na. Ay, we? Ang ganda nga. Sure kang 150 lang to? 200 pesos, tinawaran ko lang. Talaga? Sayang, di ko napansin yan kanina. Oh, sa'yo na lang. Ha? Para sa'yo talaga yan. Kinuha ko na, baka ako magustuhan mo. Wait, babayaran kita. Hindi na baliw. Sige na, Raf. 150 lang naman eh. Tsaka, nasa na yung sinasabi mong damit? May nakauna na eh. Ano, sa'yo na to. Ayaw mo ba? Sensya ka na ah. Hindi ka nga pala bumibili ng bag sa tabi-tabi. Hindi kasi ito mamahaling kagaya ng bag mo eh. Hindi ayos lang naman sa akin. Pero, sure ka bang ibibigay mo to sa akin? Pwede mo namang ibigay to sa nanay mo. Hindi kasi siya mahilig sa ganyan eh. Kung ayaw mo, pwede ko naman balik na lang. Ay, hindi. Sige. Sa akin na lang. Thank you dito ah. Wala yun. Tara, uwi na tayo. Kala ko ba bibili ka ng mga damit mo? Di na. Wala akong magustuhan eh. Pagka-uwi ko, bagsak agad ako sa ama. Sobrang pagod pero sulit naman ng araw. Kinuha ko yung phone ko at in-stalk ko si Chloe sa Instagram. Pag-refresh ko ng feed, bumungad agad yung post niya. Picture yun ng Dior na bag na binigay ko sa kanya kanina. Napangiti ako nung nabasa ko yung caption. Shoutout sa friend ko na walang IG. Thank you so much sa pag-gift nito sa akin. Sobrang ganda and jackpot talaga tayo sa ukay kanina. Sobrang na-appreciate ko to. Natuwa ako kasi kahit hindi niya alam na original at mahal yung bag niya, ramdam ko yung saya niya sa post na yun. Sulit lahat ng pag-arte ko kanina at gastos sa bag na yun. Basta makita ko lang siya masaya, masaya na rin ako. Pero secret lang natin to 120k yung bag na yun. Kinabukasan, bumili ako ng dinner voucher sa isang luxury hotel. Gusto ko kasing maranasan naman ni Chloe na kumain sa mamahaling restaurant. Chloe, pwede ka mamaya? Mamaya? Bakit? Ano kasi, may free voucher kasi ako nakuha. Baka gusto mo sumama sa akin. Libre ko naman this time. Ha? Lagi mo na nga ako nililibre. I mean, sa labas. Nililibre kita lagi sa canteen pero kumain sa labas hindi pa. Teka, inaaya mo ba ako makipag-date? Kung okay lang sa'yo.